Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ami from Japan. Kabayan, Capricorn, this reading is for you. Mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng August 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana nakakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, kabayan Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Just your own intuition, labakan natin ang ating isipan. May mga sitwasyon na natatakot ka, na nagkakaroon ka ng choices in life, iniisip mo to gabi-gabi. Either meron kang dapat desisyonan pero hindi mo magawa. No? Maaring gusto mo mag-crossroad, gusto mo mag-iba ng trabaho, or mag-iba ng landas, ganyan, kaso natatakot ka kasi baka kumbaga, afraid ka sa tatahakin mo na yun. Hindi ka sure, no? Sa nakita ko dito. Kaya, ngayon, parang nakikita ko na nalilito ka kung ano saan yung direction mo. Yan. Nagiging, siguro iba sa inyo, hindi ko alam kung night shift kayo or may mga, hindi lang kayo makatulog. Baka may mga iniisip talaga kayo. No? May mga sitwasyon na nakita ko na nagkaroon ba ng separation? Or may pain ka daw na nararamdaman. Yung iba siguro may third party kayo. Yung iba yung iba naman dito, you're in pain. Maaring nagkakaroon ka ng depression, may mga sitwasyon na hindi mo maintindihan, maaring may mga sitwasyon na hindi kayo nagkaintindihan or nakakaramdam ka ng unhappiness, maaring ganun. May mga sitwasyon na nagiging emotional ka. May mga sitwasyon na maaring disappointment, ganyan, na-disappoint ka siguro sa mga kasama mo sa trabaho, sa mga nakakasalamuha mo, ganyan. May mga sitwasyon daw na deep hurt or mga intense, ganyan. May mga sitwasyon siguro na maaring there's a trauma, baka may maganap na ganun, unexpected blow of emotion, baka may maganap, sa nakita ko dito. Baka may tulungan ka. Sa iba dito, baka may tulungan kayo. Or may tutulong sa inyo. And then, sa ibang banda naman, sa nakita ko dito, maaring nagkakaroon ng division. Halimbawa, sa trabaho. Halimbawa, 5 kayo. Halimbawa lang o kaibigan, ganyan. 5 kayo, pero yung isa, parang hindi yung magkakasama kayo, pero hiwa-hiwalay kayo. O kaya sa relasyon, halimbawa. Magkasama kayo, pero may division. May nasa gitna. Mga ganyan. Kung ano man ito. No? Sa nakita ko, yun nga, na tara you still, kahit you're in pain or yung may mga sitwasyon na yun talaga na nadidepress ka, na doon ka pa rin, you're still cooperate, tsaka still dealing dito sa sitwasyon na to, no? Nandun pa rin naman yung, meron ka, hindi ko alam kung pinapahalagahan mo to or may situation na pinapahalagahan mo, kaya nandun pa rin ikaw, kahit na may nararamdamang campaign. Halimbawa sa trabaho mo, ayaw mo na, ganyan, na-depress ka, pero kailangan. Gusto mo ng bagong ibang trabaho, ibang pagkakapirahan, pero pero kailangan mo makipag-deal pa rin doon. Diba? Yun nakita ko. Para nakita ko pain ka. Or kung ano man sitwasyon yan. Gusto mo nang matapos yung mga problema mo sa buhay mo, yung mga difficult na sitwasyon na meron ka. Gusto mo nang magkaroon at bumalik yung bagong sigla mo, no? Either sa family mo or sa sarili mo. Yan, kaso, yun nga,
bago ka mag-start ng new beginning sa buhay mo or bago mo sundin yung talagang pangarap mo sa buhay mo, may mga bagay-bagay daw na kailangan mo munang ayusin. May mga bagay-bagay na dapat mong i-priorities bago ang lahat. Or maybe, may mga sitwasyon dito na maaring ini-evaluate mo muna kung talagang dapat ba, kailangan ba, mga ganyan siguro, no? Bago ka mag-movement, ang nakita ko dito. Bago ka mag-let go. Maaring gano'n, no? Kumbaga may mga tinatapos ka pa ng mga sitwasyon sa buhay mo bago ka mag-let go ng isang bagay o situation sa buhay mo. Maaring gano'n, no? Na iba sa inyo, either nabubuli kayo, kasi actually iba sa inyo, gusto niyo na napagbabago, gusto niyo na ng shipment actually. Yung mga wish come true na ako dito na nakikita sa inyo. Gusto niyo ng ng positive destination. Siguro nga may mga tinatapos pa kayong priority. And then nakikita ko lang yung iba, either nabubuli ba kayo or may mga sitwasyon na na ano na nakikipagkumpetensya sa inyo. May competition ako nakita, either sa sa kasamahan mo sa trabaho, kung sa relasyon, mga ganyan, maaring nagkakaroon ng conflict, yan, magulo yung isip, yan, and then nakita ko dito yung may tao dito na panghihinaan ng loob, ganyan. I hope walang, kasi nakita ko may may tao dito na namimili ng kaaway. Yun ang nakikita ko. Halimbawa, kasamahan mo sa trabaho. Pupunan naman ako anak ka. Halimbawa, kasamahan mo sa trabaho. Pare-pareho naman kayo. Pero, itong isa, ikaw lang palagi, alam mo, may mali din naman yung apat. Pero, palagi niya nakikita, ikaw. Ganun, yung mga ganun. O kung saan party ng buhay mo, ganyan. Nakikita ko. Yun. Sana walang nagkakaroon ng ng pisikalan, no? I hope naman na walang nagkaroon ng pisikalan. Pero, andun yung bullying din kasi. Andun yung may gustong manalo sa isang laban, ganyan. Kakaroon ng disagreement, no? Nakita ko dito. Tingnan natin. Para saan po? Okay. May magaganap na celebration, Iba dito siguro may mga iniisip kayo na, anak, ano yun? Bullshit, Sino nakikita mo? Sino po yon? Anak ko, pagka may nakikita to, ganito to eh. Sino po? Mga supporter ko na dito. Para saan? Okay, may magkayaring may makikita-kita? May tutulungan ka? May bibigyan ka ng regalo? Or may pagbibigay ng regalo sa'yo? Sa nakita ko to, meron kang sikreto. Either, meron daw celebration eh. No? May celebration ba na magaganap? Either may makikita-kita na malalapit sa puso, close friend, close friend, karelasyon, ganyan. Parang may party, may gathering ako nakikita sa iba. Yan. Mag-ingat ka rin kasi may tao dito na tingnan natin sa ano. Ano po yan? Okay. Okay. Sabi dito, may taong malapit sa puso mo na hindi ko alam kung may nililihim siya, ikaw or malapit sa puso mo, na may paglilihim ako nakikita sa kanya. May tao rin na kailangan daw ng self-care. May tao dito na makasarili, sakim. May tao dito na kailangang ayusin
ang kanyang sarili, no? Nakikita ko. May mga dapat ka daw i-let go eh. Magkakaroon ng unexpected change, may travel kayo. Magkakaroon na ng unexpected changes, unexpected, as in, may mga biglang mangyayari actually. May mga biglang mangyayari, maaring may biglang magsinungaling, may biglang magnakaw, may biglang mga babae, manlalaki, may biglang, basta may mangyayari. May mangyayari. Maaring bigla kayong magka-travel, maaring bigla kang mabibigyan ng regalo, or makareceive ka ng regalo, bigla kang marakaramdam ng pagod, at hindi ka makapagtulog. Ganyan. Sa nakita ko dito. Maaring may mga biglang mangyaring decisions in life na hindi mo asahan. Diba? Sana siguro in the past, sa iba siguro nakaraan na to. May nawalang buhay Sa tingin ko nakaraan na to sa iba. Siguro either may nilet go ka or may nawalang buhay. May namatay. Ganyan. Stress ka Nagulo isip mo. Oo, sama si abandon. May nag-abandonahan, May pag-a-abandon ako nakita. No, kung ano man ito, lakasan mo daw yung loob mo, sa nakita ko dito. You need to be strong. Huwag kang mag-focus doon sa sitwasyon na yun. Sa nakita ko dito. Kailangan mag-focus ka sa future. No? Maaaring napofocus ka kasi doon sa hurt na nararamdaman mo, sa stress, anxiety, depression, mga ganyan. Kung ano man ito, kung nag-away man kayo, nakarelasyon mo, kasama mo sa trabaho, kung may nangyari man na inabandonahan ka, or may nawalang buhay, huwag ka mag-focus doon. No? Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon din ako na nakikita na maaring nag-aalala ka, natatakot ka, ganyan. May mga sitwasyon na maaring pinagsisisihan mo sa iba. Yung iba kuhanin niyo yung sa inyo. May mga sitwasyon na nagsisisi ka. May mga sitwasyon siguro na nakakaramdam ka ng hopelessness, mga ganyan. Maaring nagkaroon ka ng insomnia, nananaginip ka siguro ng hindi maganda. No, baka masakit yung ulo mo. Ang dami yan. Yung tenga ko palagi nagri-ring to. Yung mga problema, na hanggang ngayon, yung pain na to, hanggang ngayon dala mo siya. No, kung ano mang pain na to, hanggang ngayon nakakaramdam ka pa rin ng struggle, problema, may mga bit ka pa rin hanggang ngayon na nangyari in the past. Bit mo daw hanggang ngayon. Yun nakita ko. Maring may namimiss kang sa nakaraan, maring anak mo, mga nangyari sa buhay mo in the past, tapos maring nare-reminisce mo ngayon. May mga burden in the past na hanggang ngayon bit mo siya. O mga nangyari, o mga nakaraan. Okay, nagkaroon ng rejection, nagkaroon ng, you feel, nag-aaral ba kayo o may batang nag-aaral? Meron dito mga sitwasyon na parang na hindi ka makapag-desisyon talaga. Handun yung confusion, nagkakaroon ng delay sa iyo. Parang nandito ka sa part na parang hindi ko alam kung iniwanan ka sa ere or you feel alone, feeling mo parang nag-iisa ka na lang lumalaban. Parang handun na, parang ikaw lang yung nakapokus ka kasi sa sakit sa hurt, alam mo yun. May mga sitwasyon na hindi mo siya ma-accept hanggang ngayon. Nagkakaroon siguro iba sa inyo, may financial problem, maring ganun, or may mga sitwasyon talaga na struggle, ganyan. May mga sitwasyon na feeling mo siguro, feeling mo siguro, inabandonahan ka, o siguro may mga sitwasyon na feeling mo walang tutulong sa'yo, mga ganun sitwasyon.
May mga sitwasyon na pinag-aralan mo actually, kaya ka siguro nagkakadelay-delay din sa iba. Maaaring may malalaman kang katotohanan or may nalaman kang katotohanan. Nagkakaroon ng mental turmoil sa inyo ha, ingat kayo ha. Baka magkasakit kayo kasi may taong may sakit ako nakikita. Baka nga, yun nga, masakit, siguro palagi sumasakit ang ulo nyo, hindi ba sumasakit ang paa nyo? No, ingat kayo kasi baka magkasakit kayo. No? Pag-aralan mo yung mga nangyari, pag-aralan mo yung mga solusyon, ganyan, maaaring ganun. Kung ano man yun, kailangan isipin mo, maging matalino ka sa ngayon. Huwag ka na rin lumingon. No, huwag ka nang lumingon kasi yun lang yung makakapagpa-blockage sa iyo. No, sa nakita ko dito. Lumilingon ka pa kasi. Okay lang na lumingon, pero kailangan balanse ka. Diba? Kailangan mo daw lakasan yung loob mo. This is a time to revert. You need to trust yourself, syempre. Kailangan mo daw i-renew yung paniniwala mo sa taas. Kailangan dito ng hope, no? Have faith, no? Be strong. Kailangan dito ng clear mind. Kailangan clear yung purpose mo na gusto mo ng new beginning. Then, nakita ko naman dito na you need to plan very carefully. Sa nakita ko dito, andito kasi sa sitwasyon mo na you are recovering from a difficult situation ng buhay mo. No, sa nakita ko, parang nandun ka sa part pa na you still heal, nag-heal ka pa. No, sa mga nangyayari sa buhay mo, mga mangyayari, mga ganyan. Maring nag-iisip ka rin to retire, or may taong magre-retiro. May iba ka sitwasyon din ako nakita na urong sulong, na gusto mong i-withdraw, ganyan. Naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka rin sa sarili mo. Andun na nag-iingat ka rin sa mga bagay-bagay, no? Andun rin yung patient mo, or you need to be patient to heal muna sa nakita ko sa'yo dito. And magpalakas ka muna, no? Sa nakita ko. Then, saka ka mag-desisyon kung kinakailangan. May makikita-kita ba na mga mahal sa buhay? Sa ngayon, nakikita ko dito na nawawalan pa ng plano, no? Wala pang plano, maaring makakaramdam ka raw ng pagkatamaran, may mga sitwasyon na magiging ano ba to, impatient, may mga desisyon, may mga didesisyonan ka na hindi mo siguro paplanuhin. Yun na nakita ko. Parang nandito yung parang sa ngayon, you feel incomplete. Yan, baka nagkakaroon nga ng anxiety or depression sa'yo sa mga nagiging desisyon sa buhay mo o yung mga pagbabagong mangyayari o nangyayari sa buhay mo. Ngayon, no, sa nakita ko to. Iba dito kasi nandito yung distraction eh. Actually, siguro iba dito nandito kayo sa situation na mga may calamity, crisis, disaster, maaari may nangyayari talaga mga problema. When it comes sa foundation, trabaho, family, kaibigan ko, ano man yan sa nakita ko, mga plano sa buhay mo, siguro nandun yung part na nagkakaroon ng changing, mga sudden change, ang nakita ko dito. No? Sa ngayon, walang plano eh. Hindi ko nakita yung plano. Pero you need to abandon. Kailangan mo daw mag-desisyon dito. Kung gusto mo talagang matapos yung mga problema sa buhay mo, well, kailangan mo mag-action. Kailangan mo mag-desisyon. Well, kung gusto mo magpa-stuck dito sa sitwasyon na to, diba? Tingnan nga natin. You need to abandon na daw. Anak. Akang yun. Sa nakikita ko dito, you need to be aware sa mga plano mo din, no? Sa mga desisyonan mo rin sa buhay mo. O nagiging aware ka lang talaga sa nakita ko dito. O nag-iingat ka talaga, no? Sa mga plano mo sa buhay. No? Kasi siguro ayaw mo mag-miss, ganyan. Pero handin yung frustration, handin yung magkakaroon daw ng delay sa'yo. And sinasabi dito na maging aware ka nga. Kailangan mo daw mag-change ng mga decision sa buhay. Decision making kasi kailangan dito. Kailangan mo daw i-evaluate. Magkaroon ka daw ng self-evaluation, kumbaga. No? Siguro iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng options in life, ganyan. No? Kaya siguro hindi kayo makapag-umpisa, no? Ng gusto nyong gawin sa buhay mo. Yung nakita ko dito. Pero nandito si angels mo. Yan.
may nag-guide sa'yo sa mga decisions in life mo. Kumbaga, ala, may naglilindol. Ala, lumilindol na. Alam mo, kanina pa lumilindol sa amin. Kanina rin, lumilindol doon. Wala tuloy ako sa sarili ko. Make a new beginning daw, sinasabi dito. Tsaka yun nga, yung mga decision mo sa buhay mo, ipaparating niya to sa intuition. Siguro. Yun nakita ko. Tingnan pa natin. Ano pong nangyayari dito? Okay. Sa ngayon, walang plano. Sa ngayon, magulo yung isip mo. Sa ngayon, hindi ko nakikita yung plano eh. Ganun. Mag-ingat ka lang din sa plano mo. May nagkaaway ba when it comes to territorial? Meron to nangyari sa nakaraan eh. No? Na kailangan mo daw may mapulot na aral doon. Sa nakita ko dito. May sitwasyon din ako na nakita na siguro naiirita ka na rin sa mga decision mo sa buhay, sa meron kang sitwasyon ngayon, siguro naiirita ka na. Yun nakikita ko sa iba. Nagkakaroon kasi ng struggle eh, sa iyo eh. No, may mga tension sa iba. Yan. Hindi ko alam kung may taong defensive o may taong may mataas ang ego dito. Yun ang nakita ko. Okay. Thank you po. Sinabi dito na, yun nga ang sinasabi ni, kailangan mo daw unahin ang ibang bagay. No, kumbaga, kailangan mo munang i-fix siguro yung sarili mo or i-fix yung mga bagay-bagay sa nakita ko dito. Kasi may mga nangyaring uncontrolled, no? Maaring something lost nga or maaring may mga sitwasyon na nagtapos or magtatapos sa nakita ko dito. May mga nahandog kasi yung stagnant. Siguro when it comes to yourself, i-fix mo muna yung sarili mo. Kailangan mo muna ng motivation. Kasi nakita ko dito parang walang plano, walang movement, parang wala kang interest. Parang hindi ko alam kung nakakaramdam ka ng poot, galit, or nagkaroon ba ng conflict sa trabaho mo or sa paligid mo, magkaroon ba ng ganun? Nalalak of direction ka kasi. Nandun yung parang nagkaka-struggle ka talaga. Hindi ko alam kung may mga sitwasyon dito na yun nga, delay, nag-stop, ganyan. Kaya andito pa rin yung mga sitwasyon na to na bit-bit mo, no? Hanggang ngayon, bit-bit mo siya. Pero ang sinasabi dito, you need to balance and control itong sitwasyon na to, no? Kumbaga, yun nga, may mga dapat ka pang unahin bago ang iba. Back and forth din kasi yung nararamdaman mo. Pero kailangan dito ng positive destination, positive path. Ang dami mong 10, oh. Meron ka ng 3 of 10. 2, 10, 3. Ganyan. May makikita-kita talaga, no? May celebration. Ano nito? Wala. When it comes to your destination, nagkakaroon ng blockage, no? Yun talaga, nakakaramdam ka raw ng pagka-boring. May mga sitwasyon na hindi ka na interesado, may mga sitwasyon na hindi ka interested, ganyan. Pareho lang yun, tiya. Oo nga, parang ganun. Yun ang nakita ko. Naiinis ka na ata, ah. Nakita ko dito, parang nagkakaroon ng blockage sa'yo. Creative blockage. Sa iba sa inyo, nakita ko dito na parang may sitwasyon na wala na yung feelings. Nawala eh. May nawalang feelings ako nakita. Dito. May naglahong feelings or nawala na yung feelings. Yun na nakita ko.
Or maybe sa iba dito, may tao dito wala nang, yung ano ba tawag dito sa Tagalog? Unsupportive? Ganun. Wala na yun. Ay, ano ba yan? Wala na yun. Nakita ko. Or ayaw mo nang suportahan, or ano man to. Yung mga anak ko, mas masigla pa sa akin. O hindi ka na interest sa mga bagay-bagay na meron ka ngayon. Napanghihinaan ka ng loob no? Napanghihinaan ka ng loob ngayon. Talagang handun yung hindi mo hindi ka maging totoo ka, no? Hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, actually. May tao ka bang ayaw kausapin? May tao dito na nagsisinungaling. Or maybe, may tao dito na manipulative. Pinagchichismisan ka daw, nang hindi maganda. Parang someone's creating na maling chismis. Ganyan. May taong bitter. May tao na hindi ko alam kung pinag-iisipan ka niya na gusto niyang bumaksak ka, na gusto kanyang masira May taong nag-iisip sa'yo na ganun. Or maybe ikaw ito, nag-iisip ka dun sa tao na yun. May tao dito na hindi ko alam kung nililing lang mo ang sarili mo or nang dinadaya mo yung sarili mo. May tao kasi ito nang lidinglang tsaka mandaraya. No? Yung iba dito na over-emotional kayo daw. Nakita ko dito. Tapos, minsan nayayamot ka ata. May taong nayayamot or may taong masungit. Yun nakita ko. Diba? May tao na masakit. Hindi ko alam kung ikaw or may tao na nakapagsalita ng masakit na salita. Or hindi mo nagustuhan yung salita. O ikaw to. Yun nakita ko. May mga sitwasyon maaring may sitwasyon na nasasaktan ka pero hindi mo sinasabi. Yun ang nakita ko. Napanghihinaan ka ng loob talaga. Arigatou namaste, God bless.